Hi, good day. So kahapon, schedule ko sana ng aking behind the wheel driving lesson. Pero nireschedule ko siya. March 21 kahapon, ang schedule ko ng aking behind the wheel driving lesson is alas 8 ng umaga. So nag-change yung mind ko. Nireschedule ko na lang siya ng May 2. Since nandito yung mother-in-law ko and may time akong makapag-practice ng pagdadrive kasama yung asawa ko, siya yung magtuturo sa akin, habang yung mom-in-law ko is siya yung magbantay ng aming anak. So willing naman yung mom-in-law ko na siya yung magbantay ng aking anak. So opportunity ko nang mag-practice ng drive kasama ng aking asawa na siya yung magturo sa akin kung paano mag-drive. So next month, walang schedule ng weekdays dahil walang available sa driving school kung saan nandito ko ngayon sa Las Vegas. So again, yung pinili kong driving school is Northwest Driving School. So walang available na schedule sa weekend. So ang next available pa is May 2, 2026. Meron sa April available pero weekdays. So may trabaho yung asawa ko, hindi ako pwedeng mag-practice dahil after ng work ng asawa ko, siya yung magbantay ng aming anak, and then traffic na kapag after ng work, after ng school na yon. So ayoko yung mag-practice ako na traffic and rush hour, nagmamadali yung mga driver madalas, so natatakot ako, and lalo na hindi pa ako masyadong marunong mag-drive. Nandito yung mom-in-law ko, siya yung magbantay ng aming anak, kaya kinancel ko or na-reschedule ko kung na supposedly kahapon, March 21, 8 a.m. So, first day ng aking asawa na siya yung magturo sa akin paano mag-drive kahapon, okay naman siya and residential yung area na pinili namin. So, tinuruan ako ng asawa ko para i-master yung pagliko sa right, pagliko sa left side, and then kung paano pag sentro ng car sa mismong road, pag sentro na hindi lalagpas sa kabilang lane, sa left lane o di kaya sa right lane. So tinuro ng asawa ko, although saglit lang kami nag-practice kahapon, so medyo hindi ko pa talaga siya agad ma-perfect yung pagpa-practice namin kahapon. And then ngayon, Sunday, tinuruan ulit ako ng asawa ko na mag-practice, mag-drive. Siya yung nagturo sa akin. And this time, pinili namin yung malawak na parking lot and walang nagpa-park. Ako lang doon. And ako lang yung nagpa-practice doon ng mag-drive. Kasi open naman siya, as in ako lang talaga ang nagpa-practice doon mag-drive. So yun. At again, ang tinuro sa akin ng asawa ko para ulit ma-master ko yung pagliko sa left and right. And then sa tamang lane na huwag lalagpas sa kabila para hindi masagasaan yung ibang car. Yun talaga yung sa ngayon ay more practice pa kasi medyo nangangapa pa talaga ako noon. So bali kahapon, Saturday, and today, Sunday, so 2 days na akong nagpractice mag-drive kasama yung asawa ko. So may mga times na lumagpas ka na ganito ganyan, pero thankful naman ako sa asawa ko na hindi siya naninigaw ever since, kaya smooth lang yung pagdadrive ko kanina. Though minsan lumagpas ako sa kabilang lane, minomonitor naman ako ng asawa ko, so na-remind naman niya sa akin na lumagpas na ako doon sa kabilang lane, so balik ako doon sa sentro ng linya na huwag lalagpas sa kabila. Medyo sa aking experience sa first and second day, na which is yung asawa ko yung nagtuturo, medyo kinabahan ako, hindi talaga mawawala yon. And then sa second day, ako na yung nag-drive pabalik or pauwi sa amin. So medyo hindi naman siya ganun ka-traffic kasi Sunday siya. Ayun, medyo kinabahan pa rin ako, hindi ko pa rin talaga siya na master yung pagdadrive. Hindi pa ako talagang confident na 100% alam ko nang mag-drive. So, bali, 2 days ako sa driving school. May instructor ako na siyang nag-practice sa akin o nagturo sa akin. And then, 2 hours lang yon per day. And then, ngayon naman, Saturday and Sunday, yung asawa ko yung nagturo sa akin o nag-practice kung paano mag-drive. And ang ano lang doon is mga siguro ang pinakamatagal ng nagpa-practice kami ng asawa ko is almost 3 hours per day. So sabi naman ng asawa ko, matututunan mo rin yan
Kumbaga, kagaya namin noon, first time naming mag-drive, hindi naman agad matuto or matutunan mo agad ang isang bagay. Kailangan mo talagang mag-practice. And then, even sa aking mom-in-law, sobrang supportive sa aking pagdadrive. Sinabi naman niya sa akin na ganun din naman kami, hindi naman yan isang ano lang na kuhang-kuha mo na agad, matutunan mo na agad. So, same din sa amin. Napagdaanan din namin yan. So, yun naman yung sinabi ng aking mom-in-law and then ng aking husband. So, talagang napaka-supportive nila sa akin when it comes sa aking pagdadrive. So, napaka-supportive nila sa akin nitong journey na to sa aking behind the wheel driving lesson. Minsan, umabot sa time, kaya ko kaya to? Pagpatuloy ko kaya to? Pero inisip ko, kailangan ko talagang matutong mag-drive. Lalo na, dalawa lang kami ng asawa ko. Madalas dito sa bahay, bihira lang pupunta yung mom-in-law ko dito magbakasyon. So, minsan, yung trabaho ng asawa ko, pupunta siya sa ibang states. So, kami ng anak ko ang matira dito sa bahay. Paano na kaya kapag nag-aral na yung anak ko? So, sinong mag-drive? So, kailangan ko talagang matutong mag-drive. Anyway, ni-remind naman ng aking mom-in-law na may time pa naman ako mag-practice. Since toddler pa yung anak ko, medyo matagal pa naman siya mag-aral. So, more practice pa, kalaunan matututunan ko rin paano mag-drive. So, wag lang ipipressure yung sarili ko na dapat matuto agad. Kumbaga, wag lang i-stress yung sarili. Kasi kapag lagi namang nagpa-practice, matututunan ko din naman kung paano mag-drive. So, yun lang, yun yung mga naging experience ko habang yung aking asawa yung nagturo sa akin kung paano mag-drive. Ang masasabi ko lang sa lahat ng mga kagaya ko, lalo na andito sa US, lalo na sa akin na ina na may toddler, and hindi lang naman sa US, kahit sa ibang bansa o di kaya sa Pinas, na kagaya kong nagpa-practice mag-drive. Siguro lakas ng loob lang, huwag pangunahan ng takot, magdasal din lalo na kapag nagde-drive para iwas aksidente. And hoping matuto na tayong mag-drive and magkakaroon na tayo ng driver's license. Huwag lang sumuko, kaya natin to, and of course, huwag lang titigil sa pag-practice. The more practice, ika nga, the more na matuto tayo. So, yun lang naman ang masasabi ko for now. And good luck sa akin sa third and last day, this coming May 2, 2026. Pinili kong oras is 11:30 a.m. So, iba ang instructor. Nag-change ako ng instructor sa driving school. Good luck sa akin and hoping yung time na yon hindi na ako masyadong kabahan. Hoping medyo nag-improve naman yung driving skills ko and hoping may matutunan ako sa bagong instructor na pinili ko. Though ang first day and second day na instructor, okay naman siya, mabait naman siya at mahaba naman yung pasensya niya sa pagturo niya sa akin, lalo na wala akong idea, wala akong experience paano mag-drive. So, thankful din ako doon. Laking tulong din niya sa akin noong mga time na yon. So, pinili kong mag-iba naman ng instructor, at least meron akong panibagong idea mula sa bagong instructor ko. For now, habang naghuhugas ako ng plato, kung ano yung ginagawa ko, as long as may free time ako, nanonood ako ng mga driving lesson sa YouTube para mayroon din akong idea. Madagdagan yung idea ko. Lalo na never talaga akong nag-drive ever sa Pinas ako. And pagdating ko dito sa US, ngayon lang ako nag-practice mag-drive. Lalo na yung may anak kami and kailangan ko na talagang matutong mag-drive. Na anytime kapag wala yung asawa ko, at least kahit papano, alam kong mag-drive. So, yun lang. God bless everyone and thank you so much sa panonood ng aming YouTube channel, Team and I. Bye! God bless!